Bukod sa tuition at allowance, problema rin ng mga nagpapaaral ang mahal na textbooks. Bilang alternatibo, ilang eskwelahan ang gumagamit na lang ng interactive e-books na mas mura na, mas updated pa. May report si Cara David. Ilang araw bago magpasukan, problema pa rin para sa ilang magulang ang presyo ng mga textbook ng kanilang mga anak. Si Faye Denosta, incoming grade 5 at grade 9 sa isang private school ang dalawa niyang anak. Libro pa lang ng dalawang bata, kabuo ang 11,000 pesos na. Ang mahal niya, nasa almost kulang-kulang ng 1,000. Tapos yung the rest, pinakamababa na yata yung 500. Hindi naman makapanghiram ng lumang libro sila Faye dahil bago ang disenyo ng karamihan sa mga libro matapos ipatupad ang K-12 program. Kahit masakit sa bulsa ang mga libro at matrikulang aabot sa 110,000 pesos, ayaw naman ilipat ni Faye sa public school ang kanyang mga anak. Overcrowded ang public eh. Hindi mo naman masasabi lahat yan natututukan eh. Talagang maghihigpit kami ng bulsa. Ikinagulat naman ng Federation of Associations of Private School and Administration ang pagmahal ng mga libro na mura lang daw dapat ang paggawa. Pagdating sa market, inaabot nila ng 500, 600 kasi sa storage tapos sa mga sa marketing nila, lalabas ng edukasyon ay pangmayaman lang. Naglalaro sa 400 hanggang 500 pesos ang halaga ng isang textbook sa private school. Malaking pagkakaiba sa 42 pesos na textbook sa public school. We're going by the millions, so you can actually afford to put down the price. Unlike for private school textbooks, by the thousands lang yan. Para makatipid, payo ng FAPSA sa mga magulang makiusap sa mga paaralan na payagang mag-photocopy ng libro. Marami daw member schools ang organisasyon na pumapayag sa ganitong sistema. Yun nga lang, ipinagbabawal sa batas ang pagpapa-photocopy sa mga libro. Sagot naman ng DepEd, dapat pinag-uusapan ang ganitong mga issue sa parent-teacher meetings. Ang panukala ko, sana pinag-usapan nila nung summer pa lang. Kasi palagay ko, kung binibenta na ngayon, medyo a little late na yan to talk about pricing. Pero bukod sa pagiging mahal, problema rin sa mga textbook ay maaari itong maging outdated. Kaya naman bilang alternatibo sa mga libro, ilang private schools na ang gumagamit ngayon ng interactive e-textbooks. Sa pamamagitan ng mga interactive e-textbooks, yung mga ganitong klaseng libro ay nagkakaroon ng bagong buhay. Halimbawa, nagbabasa kunyari kayo sa klase ng isang tula, tapos hindi mo alam kung tama ba yung pronunciation mo ng mga words. Dito sa gadget na ito, pipindutin mo lang siya, tapos may magbabasa na para sa iyo ng tula. And soon ransack every house. Tapos, di ba minsan meron tayong mga workbooks na nandun din sa mga textbooks. Pero pag sinagutan mo to, kailangan mo pang hintayin para ma-checkan ng teacher mo at malaman mo kung tama yung mga sinagot mo. Pero sa pamamagitan ng interactive e-books, sasagutan mo lang siya, tapos isasubmit mo, isang click, papalakpakan ka pa kapag tama yung mga sagot mo. 20% na mas mura ang e-textbook kumpara sa private school books at pwede pang i-update o baguhin ito anumang oras. Pwede kang mag-incorporate ng videos, ng audio, ng external links, ng animations. We can update content ng e-books at virtually anytime. Sinubukan ang paggamit ng e-textbook sa ilang piling grade 1 pupils ng Philippine Normal University. At sa loob ng 3 taon na pagmomonitor sa kanila, natuklasan na mas naging interesado raw sa klase at sa pagbabasa ang mga bata. Hindi namin siya pinapagamit na as play, bawal mag-download ng kahit na ano except dun sa e-books. Para yung use ng book, nitong tablet, alam nila na books ito. Ilang publishing groups na ang nagsasagawa ngayon ng teacher training para sa paggamit ng e-books. Batid nilang marami pang kailangan ayusin, gaya na lamang ng budget at infrastruktura bago maging fully digital ang mga paaralan sa Pilipinas. Pero ang mahalaga raw, nasimula na ang unang hakbang sa pagpapabuti ng edukasyon sa ating bansa. Cara David, GMA News.